Hello mga kabiyahe, so yan mga kabiyahe, nandito na naman tayo mga kabiyahe. May bibilin tayong pesa para sa ating mga unit na mga truck na mga may biyahe mga kabiyahe. So ito nga pala video na ito mga kabiyahe, matagal na ito kasama ko si Papa. Sinamahan ko siya para bumili kami ng pesa mga kabiyahe. Dito yan sa Palawan Auto Supply, yung binilan din namin ng kapatid ko ng transmission mga kabiyahe. So yun kung nakikita nyo, diba yan yung transmission na yan. Yan kami bumili mga kabiyahe ng aming mga pesa na ginagamit sa aming mga truck mga kabiyahe. So yan mga kabiyahe, sa mga hindi pa at mga nangangailangan ng pesa dyan, kumpleto yan sila ng mga pesa mga kabiyahe. Alam nyo naman na mahirap patakbuhin ng unit kapag maraming sakit at hindi natin kondisyon. Ayun, mahirapan tayo lalo na kapag malalayo mga biyahe. Yan mga kabiyahe, ito na nga mga kabiyahe, kami naman si Ingrid mga kabiyahe. O yan may dala-dala siyang itlog mga kabiyahe, hindi ko alam kung saan niya dadalhin yan. So yan nga pala, yan si Ingrid namin mga kabiyahe at si Mutya mga kabiyahe. Hindi ko ba alam saan punta namin ito mga kabiyahe, pero alam ko mayroon kami lalakarin mga kabiyahe. So ito nga pala yung kadugtong pa ng pagbili ng pesa mga kabiyahe. So yan nga pala may-ari mga kabiyahe, at yan sila yung mga nagbabantay ng mga paninda nila, mga spare parts mga kabiyahe. So yan medyo may kamahalan lang talaga yung mga pesa ng mga truck mga kabiyahe, kasi nga pag nasa truck dapat talagang mga medyo branded yung bibilhin mo mga pesa mga kabiyahe, kasi mahirap pag magbili ka lang ng mga hindi branded na mga pyesa mga kabiyahe. Ay may problema ka rin mga kabiyahe, lalo na kapag ang biyahe ay long distance. Yun nga pala mga kabiyahe, biyahe namin madalas mga kabiyahe malayo, mga Taytay, mga Rojas, El Nido. Yan yung mga dalas ng biyahe mga kabiyahe ng aming mga unit. Nagdi-deliver ng mga Coca-Cola mga kabiyahe. So yan, kaya ganun talaga yung ating kailangan condition talaga siya mga kabiyahe, kasi pag hindi condition ako mahirapan naman, at saka abutin sila ng siras kalsada sa daanan. Ako, hindi sila magugutuman. Yan sa pinaka iniiwasan namin mga kabiyahe. Kaya dapat mahalaga na kapag nasa grahe ay nagkukondisyon, at kapag nasa biyahe ay dapat ay kondisyon. Yan mga kabiyahe, yan kaya isa sa kaibigan ko may-ari niyan mga kabiyahe, si Ma'am Ivy Liamas mga kabiyahe. So yan siya, shoutout sa'yo ma'am, at sa inyo sir, ni Sir Hill. So sila yung may mga may-ari ng mga hill tracking mga kabiyahe. So isa rin sila sa may marami ng truck ngayon mga kabiyahe. Sa kaibigan ko rin nga para si Boss Cedric, yan mga kabiyahe, ganun din may mga tracking din siya ng Palcargo tracking mga kabiyahe. So yan, ganyan nga pala yung buhay ng mga kabiyahe. Ganyan yung buhay ng mga tracker mga kabiyahe. So ito nga mga kabiyahe, si Badajos ba to? Ayun, Palawan Poultry pala yun. So yan mga kabiyahe, talagang nakakatuwa rin nga, kasi yan ibig sabihin buhay na buhay yung industriya dito sa Puerto Princesa mga kabiyahe, kasi nga maraming pangarga, maraming mga trackers. Ibig sabihin ay maunlad ang isang lugar kapag kaganon mga kabiyahe. At alam naman natin ang gateway mga kabiyahe ay ang mga kadalasan ng mga pantalan. So yan nga pala kay Kibi mga kabiyahe. So marami na rin yan siyang unit mga kabiyahe. Actually mga kabiyahe, sa amin mga kabiyahe ay dalawa pa lang, isang traktor at isang 40-footer. Yun nga mga kabiyahe, ang inaano ko talaga is makabili ng 20-footer na trailer mga kabiyahe. Actually binibenta ko yung property ko mga kabiyahe para lang makabila ako ng kasi kailangan ko talaga ng 40-footer ay ng 20-footer na trailer mga kabiyahe. So talagang mas maraming pangarga kapag 20-footer kasi yung aking hinihila kaysa 40-footer. Pero magagamit naman ng 40-footer mga kabiyahe kapag lalo na kapag may mga barko ng simento. So naghahuling din kasi kami ng simento mga kabiyahe. So yan din isa sa nagiging namin, kahit paano pandagdag man lang sa kita ng unit ng tracking mga kabiyahe. So enjoy lang namin yung tracking mga kabiyahe, kasi nga nandito lang naman sa Puerto Princesa. At yun nga, hindi ganong hassle yung tracking, hindi katulad ng mamasada. Kapag namamasada ka mga tao sakay mo, naku, nakapakahirap kapag nagkaroon ng aksidente. Napakarami mo sagutin mga kabiyahe. Unlike yan, naka-insured naman yung inland marine insurance. So ingatan na lang ng mga tao ang taka yung sa pagmamaneho. Kailangan pag inaantok na talaga yung mga drive, usually talaga nagpapahinga yan sila at tumatabihan at natutulog sa tabing kalsada. Yung iba naman, at pag nakarating na sila doon, natutulog naman yung mga driver. Mga kuya ko naman yung mga driver mga kabiyahe at kapatid ko. So pagdating nila yan doon madala sa kanilang destination or doon sa budiga na babagsakan, matutulog yan siya, yung magbababa yung mga stripper. So yung mga stripper kasi mga kabiyahe, natutulog din sila kadalasan kapag nagbabiyahe, kaya hindi sila ganong pagod sa biyahe mga kabiyahe, kasi tulog lang yan sila. Palit-palit yan sila. Pero kapag na doon na sila, yan mapapagod kasi sila yung nag-unload ng laman ng container van mga kabiyahe. So yan, ganun talaga yung buhay mga kabiyahe. So ito nga, maulan na naman mga kabiyahe. Ano ba ito? Parang mayroon ata kami sa lubong dito mga kabiyahe. Ay, dito sa may prutasan yan sa may San Manuel. Yan, kung nakarating ka sa dulo ng video ito, maraming salamat sa iyong pagsuporta at sa iyong pagtsatsaga sa panonood. At hanggang sa muli mga kabiyahe. So ingat-ingat mga kabiyahe, lalong-lalo yung mga nagbabiyahe ng malayuan. Bye-bye.